6 na buwan na akong nagtitinda sa lungsod. Wala akong kinita. Hindi ko na kayang bayaran ang upa. Paano ako magkakaroon ng mukha na umuwi at makita ang mga magulang ko? Bakit ganyan ka? Nandito ka lang at tahimik. Hindi mo ba nakita na nandito ako? Modernong imitasyon ng Ming na may kulay na manok na disenyo na tasa. Agila. Taong 1-0. Imahe ng Song na may crack na maliit na bote. Imahe ng King na may kulay na powder na snuff bottle. Ano nang nangyayari dito? Ang mga mata ko ay nakakakita talaga ang tunay na halaga at pagkakaiba ng mga bagay na ito. Hindi ko inaasahan na makakuha ako ng isang kakayahang makilala ang mga antigong, tunay at peking halaga, na may pambihirang kakayahan. Ay, hindi naman ako sinadyang nabangga ka. Bakit ka na malagi sa sahig ng ganito katagal? Nakikita ko lang na nanlilinlang ka. Gusto mong maningil ng pera sa akin, di ba? May karapatan ka pang saktan ang tao, ha? Kung hindi ka mag-sorry, ayos lang sa akin. Sinasabi mo pa na nanlilinlang ako. Kailangan mong bayaran ang gamot ngayon. Bayaran mo. Wala akong pera para bayaran ka. Ikaw. Midyang King na Shushan na bato na ruin na selyo. Halaga ng 8,000 yuan. Wala kang pera, di ba? Kung ganoon, ibigay mo sa akin. Yung selyo na nakasabit sa iyo. Gawin na lang na pambayad sa gamot. Itong sirang bagay na ito. Ito ay nakuha ko habang nag-iipon ng basura. Kaya nilagay ko lang sa bulsa ko para maglaro. Bakit mo ito kailangan? Sige, ibibigay ko na sa'yo. Isipin mo na lang na malas ako. Huwag mo na akong guluhin. Hindi ko inasahan. Talaga bang magagamit ko ito? Ang matalim na mata sa pagtukoy ng antigong bagay. Pagkuha ng mga natatanggap na bagay. Ang ganitong mahal na selyo. Kaya balang araw, pwede na akong kumita ng malaki sa pagtuklas ng mga antigong bagay. Sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga nakatagong yaman. Pupunta na ako sa isang tindahan ng antigong bagay ngayon. Para kunin ang mahalagang selyo na ito. Palitan ng pera. Boss Lee. Oh. Xiaoxu. Bakit ka may oras ngayon na pumunta dito? Boss Lee. Mayroon akong dalang bagay dito. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Kung ito ay angkop, gusto kong ibenta ito. King Dynasty na Shushan Stone. Seal na may simbolo ng magandang nilalang. Malambot ang texture. Napakahusay ng pagkakaukit. O ay, galing din ito sa isang kilalang tao. Maganda rin ang kondisyon nito. Saan mo ito nakuha? Nakuha ko lang ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Kailangan ng pera ng pamilya. Nais kong humingi ng makatwirang presyo mula sa iyo. Xiaoxu, mga kakilala naman tayo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa iyo. Itong selyo. May mataas na halaga sa merkado. Ibibigay ko sa iyo ang presyo na 8,000. Ano sa tingin mo? Ang aking kakayahan sa pagsusuri ay nagsasabi sa akin na ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 8,000. Mukhang hindi ako niloko ni Ginoong Lee. Boss ng bagahe, sundin mo ang presyo mo. Hawakan mo ito. Ito ang pera mula sa iyong benta ng selyo. Kung sakaling makakita ka ng magagandang bagay, tandaan mong ipaalam agad. Sabihin mo muna sa akin. Tiyakin mo. Salamat, Boss Lee. Alaynan. Napakabuti. Ang unang kita sa buhay ay kumita ng 8,000 piso. Kung umaasa ako sa kakayahang ito, sa pamilihan ng antigong gamit nakakita ng magandang huli, di ba't magpapayaman ka pa? Maabot mo na ang rurok ng tagumpay sa buhay. Di ko alam kung makakakita ba ako ng magandang huli ngayon. Hay, modernong ceramic na botelya. Halaga ay 50 yuan. Nasa loob ang Yuan Dynasty na Jade Huchanping. Halaga ng 1,000,000 yuan. Bata. Anong bagay ito? Itong maliit na garapon ay mga kalat na nakuha habang naglilinis ng bodega. Sabi ng tatay ko, baka ito ay isang lumang porselana. At ipinatadala niya akong ibenta ito. Bata. Itong bulaklak na paso. Magbibigay ako ng 1,000 piso. Bibenta mo ba ito sa ate ko o kailang? Sabi ng tatay ko, 100 piso lang. Salamat po, boss. Walang anuman. Kailangan kong magmadaling hanapin si Lolo Lee. Ay, benta na ang alahas na ito. Ginoong Lee, ito ang buwan na ito, na natanggap ng tindahan ko. Ang ikatlong peking produkto. Kung magpapatuloy ito, baka magsara na ang auction house ko. Dumating ako ngayon para hilingin sa iyo na pumunta sa tindahan ko. Maging pangunahing eksperto sa pagsusuri ng mga hiyas. Lightning, alam ko ang mga paghihirap mo. Pero ngayong matanda na ako, limitado na ang lakas ko. Baka hindi ko nakayanin ang lahat.
Pasok ka na. Laoli. Sixiaoksu ito. Umupo ka. Ginoong Li. Ngayon, may nakuha akong magandang bagay. Partikular na hinanap kita para dito. Buksan mo na at tingnan ko. Oh. Ito ay mula sa dinastyang Yuan. Uri ng banga ng Jade at Spring. Hiwalay ang disenyo ng lotus. Ito ay katangian ng dinastyang Yuan. May patong na glaze sa ilalim. Ay naku, ito ay tunay na Yuan blue and white. Ginoong Li, hindi ka nagkamali, di ba? Ang banga na ito ay napakabihira. Ay, tingnan mo. Ang pulang bato at ang ilalim ng gulong ay nagsasama. Ang mga bakas ay natural. Ito ay tunay na produkto na matagal nang ipinapasa. Kaibigan, ako na ito. Magkano ang presyo? Huling limon. Ako ang unang nakakita. Mag-aalok ako ng 550,000. Mag-aalok ako ng 600,000. Nakalimutan mo bang nandito ako para hilingin sa'yo? Na maging punong tagasuri. Ginoong Li. Negosyo lang ito. Ang aming auction house ay naghahanda para sa susunod na taon. Na pangunahing auction sa Tagsibol. Itong Yuan Qinghua ay talagang akma. Dahil sinabi mo iyan, hindi na ako magiging magalang. Mag-aalok ako ng 700,000. 800,000. 2,000,000. CJ, 2,000,000. Higit sa kalahati ng presyo sa merkado. Kung magpapatuloy pa tayo sa pagtatalo, magiging pagtutungayan na tayo. CJ, umalis ako. Congratulations, Ginoong Xia. Nakuha mo ang item na ito. Ayan, Gil. Su, may interes ka ba na maglaro ng isang maliit na laro kasama ko? Ginoong Xia, ano ang nais mong sabihin? May isang porselana ako dito. Gusto kitang paalalahanan kung masaya ang resulta ng pagsusuri. Dagdag ko itong 100,000. Sa iyo. Ganito na ang sabi ni Ginoong Xia. Kung hindi ko tatanggapin, para namang nagpapanggap lang ako. CJ, hahaha. Ay naku. Ikaw, maliit na fox. Sinusubok si Xiaoxu ah. Saktong-sakto, may isang kayamanan ako dito. Xiaoxu, tulungan mo akong tingnan. Isipin mo na lang na, ito ang pustahan mo kay Wanning. Ay naku. Halika, Xiaoxu. Huwag kang kabahan, isipin mo lang na nag-ensayo ka. Ito ay isang porselana na vase. Ngunit sayang, ito ay isang piraso na may sira. Ang ilalim ng vase ay tunay na Qianlong na porselana. Ang katawan ng vase ay isang kopya mula sa Republika. Ito ang master sa Peking noong Republika ng China. Ang karaniwang paraan ni Liu Yishou sa paggawa ng Peking bagay. Xiaoxu ah. Kung hindi mo makikita, ng mata lang, gamitin mo ang aking lupe. Ayoko na. Nakita ko na ito. Ang bote na ito ay pinagsama. Ang ilalim ng bote ay may disenyo ng dagat. Ito ay tunay na porselana ng Qianlong. Ang disenyo ng dragon sa katawan ng bote ay isang Peking mula sa Republika. Sa loob ng mga kuko ng dragon ay may salitang Liu. Ito ay marka ng Peking gawa ni Liu. Palagi niyang gustong iwanan ang kamay na ito sa mga Peking produkto. Ay naku, anak, ikaw talaga. Itinago ko ang bitag na ito ng kalahating taon. Akala ko walang makakakita. Pero isa lang ang tingin mo, agad mong natuklasan. Ang galing ni Miss Tsu. Ako si Xia Wanning. Ako ang general manager ng Jiaxing Auction House. Interesado ka ba? Dito ka sa amin. Bilang punong tagasuri. Buwan ng sahod na 5,000. May komisyon pa. Pasensya na, Ginoong Xia. May plano na ako. Kaya wala akong magagawa. Para makapunta sa kumpanya ninyo. May mga kondisyon ka ba? Huwag mag-atubiling sabihin. Masyadong nakakabahala ang magtrabaho sa kumpanya. Mas mabuti pang gamitin ang aking mga mata. Sarili kong, sa hinaharap sa pamamagitan ng kalakalan ng mga antigong bagay. Mukhang nag-iisip ka ng labis, Ginoong Xia. Maganda ang mga kondisyon na ibinigay mo. Pero gusto kong gawin ito sa sarili kong ritmo. Huwag magmadaling tumanggi. Kapag naisip mo na, tawagan mo ako. Salamat, Ginoong Xia, kung sakaling magkaroon ng pagkakataon. Makipagtulungan sa iyo. Sige, inaabangan ko ang tawag mo. Xiaoxu ah, mukhang meron kang sariling ritmo. Ngunit gusto ko pa ring humingi sa iyo ng isang pabor. Ginoong Li, sabihin mo. Kanina, nakita mo na. Ang asul at puting porselana ay peke. Ngunit matagal na akong gustong magkaroon ng tunay. Umaasa akong matutulungan mo akong maghanap. Kung makakita ka ng orihinal, maaari kong bilhin ito sa 3,000 yuan. Ito ay tunay na luwad na florera ng Qinghua. May halagang 20,000 yuan. Handang bilhin ni Dalao ito sa 30 milyon. Sisikapin kong hanapin ito. Sa mga kamay ninyong ilan, anong magagandang bagay ang meron kayo? Siguro mga uran na puno ng abo. Sobrang malas, ayaw pa nga ng pera. Iyan ang gusto ni Lilaw, na asul at puting porselana. Kuya, anong ginagawa niyo dito? Nagtitinda kami ng mga antigong gamit sa bahay. Sinasabi ng mga tao sa lungsod.
Na hindi mahalaga ang mga bagay namin. Ako rin ay galing sa lungsod para mangolekta ng mga antigong bagay. Maaari ko bang makita? Kung totoo ito, tinitiyak kong bibigyan ko kayo ng makatarungang presyo. Isang batang babae ang nangangalakal ng mga bagay. Kuya niyo, ipapakita niya ba sa kanya? Maraming salamat, salamat. Itong garapon mo ng atsara. Ang ganda pa ng pattern. Ito ay akin. Ang pamanang Ming Dynasty na porcelain. Ginagamit lang ito para mag-atsara. Kamakailan, narinig ko na mahal ang mga antigong bagay. Ilabas na natin. Tingnan kung may bumili. Kuya niyo, pahiram muna. CJ. Anong nangyayari? Kailangan pang itago. Yung dalawang lalagyan mo. Talagang hindi ito pangkaraniwang bagay. Alam ko nang mahal ang bagay na ito. Pero hindi ko alam kung gaano kamahal. Ito ay antigong bagay. Ginagamit ito ng mga mayayamang tao noong unang panahon. Ito ay tinatawag na Qinghua porcelain vase. Mahalaga ito, nagkakahalaga ng 10,000 piso. Anong babae iyon? Sinasabi mo na itong garapon ko ay pwedeng ibenta ng 10,000. Sayang naman. Ginamit mo pa ito pang ibabad ng atsara. Lahat ng lasa ay pumasok na sa porselana. Huwag mong sabihin na 10,000 pa. Ngayon, 100 lang. Ay baka walang gustong bumili kahit na isang piraso. Anak, kung hindi, pwede mo ba akong tulungan na ibenta ito? Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko ang mga patakaran. Bigyan kita ng 500 piso. Alam ko kung sino siksi. Kuya niyo, hindi ako ayaw tumulong sa'yo. Itong garapon mo. Sobrang sinira mo na ito. Sinira? Ako, ginawa ko na lang itong atsara. Hindi mo alam na ang mga antigong bagay ay may halaga sa patina. Yung kalawang ng barya, ang abo ng insenso, lahat ng iyon ay mga pagkakakilanlan. Nakaasin na ito. Matagal nang nawala ang patina. Kapag nakita ng mga tao sa auction, akala nila ito ay modernong produkto. Huwag nang pag-usapan ang 1,000 piso. Pinakamataas ay 2,000 piso. Kailangan pa ng mga mamimili na hindi mapili. Ay naku, paano ko ba alam ito? Akala ko ay isang garapon ng atsara lang. Tingin mo may paraan pa bang maayos ito? Kung ganon, ganito na lang. Ibenta mo sa akin ang 500 piso. Ako na ang bahala sa panganib. Bibigyan kita ng cash. Walang dapat ipag-alala. Pumunta sa auction para mag-inspeksyon. Huwag kang matakot na masalo ito sa kamay mo. Kung mananalo ako sa sugal, makakakuha ako ng pera. Kung matalo naman, para na rin akong nagbayad ng tuition ko. 5,000. Pwede bang magdagdag pa? Di ba sinabi mo kanina na worth ito ng 100,000? 5,000 piso. Bahala na ako sa lahat niyan. Iuwi ko na. Kailangan pa ring linisin ng master. Kailangan ding magbigay ng sigarilyo sa auction house. Baka masira sa kamay ko. Sasaklaw ko lahat niyan. Kung ayaw mong pumayag, tawagan mo lang ayon sa sinabi ko. Maghanap ka na lang ng auction house. Ay, girl. Gusto ko. 5,000, sige, 5,000. Sige na. Ibibigay ko na sa'yo ang pera ko ngayon. Salamat, girl. Salamat. Ay, talaga namang nakatagpo ako ng mabuting tao. Bibigyan ko. Itong luntiang porselana na bote kay Lolo Lee. Sa 3,000,000, makukuha ko na. Miss Tsu, tinulungan mo ako. Nahanap ang tunay na luntiang porselana na bote. Talaga bang ganun? Kahapon, kinuha niya ang aking antigong tindahan. Lahat ng mga eksperto sa pagsusuri. Nag-aral ng isang buong araw at gabi. Tiyak na ito ay orihinal. Talagang kahanga-hanga si Gian Su. 30 milyong ganun na lang ang nakuha. Yung boat ay matagal ko ng pangarap. 3,000 bagay ang sulit. Tama, Ginoong Lee. Nabanggit ang mga antigong bagay. Ang aking auction house. Kamakailan ay nakatanggap ng ilang mga bagay na ninakaw mula sa libingan. Hindi ko alam kung makakahanap ka ng mga pahiwatig dito. Ang aking antigong tindahan ay nakatanggap din ng mga bagay na ito. Matapos kong suriin, natagpuan kong ito ay kay Huang Sankui mula sa Fengchan. Kahapon, dumating si Gian Su. Hiningi ko sa kanya na pumunta sa Fengchan. Sa kakayahan ni Gian Su, tiyak na kaya niyang ayusin si Huang Sankui. Ang pangalan ko ay Huang Sangkuay. Yung mga nakaw ko dati sa libingan. Lahat nakatago dito sa bahay na ito. Kamakailan, mahigpit ang investigasyon sa taas. Kahirapan ng makalabas ng nakaw na mga bagay. Akala ko hindi na maulit. May nagpakilala sa akin na babae. Bobo pero maraming pera. Basta't maganda ang produkto, handa akong tumanggap. Saktong ibebenta ko ang mga ito sa kanya. Maganda ang pulseras na ito. Maganda rin ang bote. Bilisan mong ilabas ang mga bagay. Bakit ang bigat ng sira-sirang pakwan na ito? Nang buhatin ko, halos mapagod ako ng husto. Ibebenta ng 100,000 piso. Huwag mo siyang takutin na umalis.
Yung babae na ang pangalan ay Xujia. Mukhang mapagbigay siya. Baka may masamang balak. Kung maaari lang makakuha ng mura, mula kay Huang Sangkuai, na maipon ang magagandang produkto, makatutulong ito para kumita ng malaking pera. Ayan, Gil. Su, ako si Huang Sankui. Pagod ka na siguro sa mahabang biyahe. Sasamahan kita sa tutuluyan mo. Magpahinga ka muna. Tara na. Ayo, Yanji. Su, nakapaglagay na ako ng mga bagay. Sa silid ng maaga, suriin mo muna ang mga ito. Tungkol sa pera, pag-usapan natin mamaya. Ayos, ikaw na ang bahala. Sige, tara na. Kainan. Suriin mo muna ang mga ito. Ang liwanag ng kayamanan na ito. Mukhang ang mga kayamanang ito ay tiyak na may mataas na halaga. Jade na pakwan ng dinastyang King. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Ito ay Jade na pakwan ni Sixi. Na talagang pag-aari ng huling king na si Sixi. Bihirang kayamanan. Pati ganitong pambihirang kayamanan ay mayroon. Gaano karaming kayamanan ang itinago niya? Yuan Dynasty na asul at puting porselana. Nagkakahalaga ng 2 milyong. Yuan Dynasty na asul at puting porselana. Ito ay mula sa palasyo ng Yuan Dynasty. Gawa ng isang maestro. Bihirang uri. Itong si Huang Sangkui. Hindi talaga. Isang karaniwang lalaki mula sa Hilagang Silangan. Tanso na may gintong plating. Bracelet na may 2 dragon na naglalaro sa perlas. Gawa ng mga lokal na dalubhasa. Mga inilibing na yaman mula sa King Dongling. Paano siya nagkaroon ng napakaraming mga bagay na inilibing kasama? Hindi ba't si Huang Sangkui ay isang profesional na magnanakaw ng libingan? Kung ganun nga, tiyak na mayroon pa siyang maraming mga pambihirang kayamanan. Ano sa palagay mo? Ayan, Gil. Su, tapos na. Kamusta si Yanji? Su, sa biyahe na ito. Hindi sayang ang pagpunta sa Fengshan, di ba? Sana ay nasiyahan ka sa mga inihanda ko. Ayos lang ba? Talagang hindi sayang. Gusto ko ang mga antigong ito. CJ. Kaya't ayon sa napagkasunduan natin. Yung porselana, 5,000. Yung dalawang iba pa, 100,000. Yung alahas, 3,000. Yung pinakamahal na jade na pakwan. Kaya't gagawin nating kabuuan, 15,000. Ito, hindi nasisiyahan si Jenny. Su sa presyong ito. Ginoong Huang. Sabi niyo dati, bukod sa bagay na iyon, na jade na pakwan, maaari akong pumili ng 2 bagay. Bilang regalo, tama ba? Ang mga tao sa Hilagang Silangan ay tumutupad sa kanilang salita. Ibinigay ko sa iyo ang 2 pirasong porselana. Pero yung iba, huwag kang mag-isip na basta-basta magbargain. Boss Huang, pumunta ako sa Fengshan para sa iyo. Dahil sa tingin ko, maliwanag kang tao. Pero itong ginagawa mo, ay hindi katulad ng sinabi mo dati ah. Ginoong Xu. Nasabi mo na yan dati, di ba? Hindi sapat ang aking sinseridad. CJ, kailangan nating magnegosyo. Anong naiisip mo? Sabihin mo ng diretsyo. Huwag nang magdala ng mga bagay na nakakasira ng relasyon. CJ, walang paligoy-ligoy. Yung 3 gintong alahas. Tanging yung Paris ng pang-adorno ang may kalidad. Yung iba, mga peking gawa ng mga tao. Tanso na may pilak, mga modernong peking produkto. Pagsasama ng mga bagay na hindi magkatulad. Ito ay pag-aari ng prinsipe ng king. Paano ito magiging tanso na may pilak? Siguradong gusto lang niyang makipagbargain. Gawa-gawang dahilan. Hindi ako mahuhulog sa bitad. Kung sinasabi ni Gyanji, Su na ito ay peke. Sige, patunayan ko sa iyo. Ang pulseras na ito, hindi maaaring peke. Nakita mo ba? Sabi ko na nga ba? Alaynan. Ito. Anong nangyari? Hindi ito possible, hindi ito. Ito ay talagang gantimpala ng prinsipe. Kita mo, tama ang sinabi ko, di ba? Yung pang-ibabaw na pang-adorno, kukunin ko sa halagang 1,400. Yung iba, tig 500. Yung 3 larawan ng mga karakter. May 2 pang piraso mula sa dinastyang King. Kukunin ko sa halagang 5,000. May isa pang sulat na larawan. Nagbid ako ng 500. Yung Yuan King Hua na jade pot na vase. Nagbid ako ng 5,000. Kaya't kabuang 26,000. Gagawin kong 21 na buo sa iyo. CJ. Pero, yung jade na pakwan, huwag mo akong lokohin.
Hindi bababa sa 10,000. Kahit isang piraso lang, hindi pwede. Boss Wang. Ang kondisyon ng dati nating pakikipagtulungan ay totoo at may kalidad. Yung pangalang Xu. Matagal na kitang tinitiis. May konting problema itong antigong bagay. Pero ibinenta ko na ito sa'yo ng mura. Ano pa ang gusto mo? Akala mo ba wala nang ibang interesado sa mga bagay na ito? Isipin mo ulit. Boss Wang. Nagkamali ka ng pagkaintindi. Nakatawa ako. Pero hindi kita nilalayuan. Sa tingin ko, naloko ka. Boss Wang. Akala mo ba maganda at mahal? Ang jade na iyon. Sa mga nakaraang taon sa bansa, mabilis tumaas ang presyo ng jade. Tingnan mo ito. Huwag kang magpanggap dito. Gusto kong makita. Ano pang kwento ang maibabahagi mo? Ito ay isang aklat ng mga pagsusuri sa jade. Nakasulat dito ng malinaw. Mas maganda ang jade kapag mas berde at mas malinaw. Yung jade na pakwan mo, hindi transparent. Kulay nito, hindi rin masyadong berde. Kahit gaano pa ito kalaki, hindi naman gaano kahalaga. Anong sirang libro yan? Huwag mo akong lokohin dito. 10,000 yuan. Hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Sige na lang. Magpapasakit ako ng kaunti. 2,000. Idagdag mo pa ang dati ng 2,001. Kabuang 4,000. Bibigyan pa kita ng 1,888 sobre. Kaya't umabot na rin tayo sa 5,000. Sobrang bait mo, ano? 2,000. Hindi pwede. Yung pakwan ko naman kahit papaano, ilang kilo rin. Kailangan mong ibigay sa akin ng hindi bababa sa 5,000. 5,000. 5,000 na pambili na ng gatas na jade na Emperor Green. Kuya, 2,000 ay sapat na. Dahil sa iyong reputasyon, ibinibigay na ito. Sige na. 10 antigong bagay kabuang. 5,000. At bibigyan pa kita ng sobre. CJ, 50,000, 50,000. Mas mabuti na to kaysa masira sa kamay. Ang mga bagay na ito ay sa iyo na. Talagang tuso itong si Huang. Napakamaingat niya sa akin. Kailangan kong mag-isip ng paraan bukas upang malaman ang kanyang pagkatao. Ang Esmeralda na pakwan ni Sixi. At mayroon pang Yuan King Hua vase. Yongle King Hua jar. Lahat ng ito ay mga paboritong likha ng opisyal na pabrika noong Qing Dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, siguradong may mga mahahalagang bagay pa si Huang Sangkui. Ang kanyang alok ay mas mababa sa presyo sa merkado. Maaaring kailangan niya ng pera agad. O hindi niya alam ang halaga nito. Tingnan mo ang kanyang ginawa kanina. Mukhang hindi niya rin alam ang mga ito. Kung gaano talaga kahalaga ang mga kayamanan. Ang natitirang kayamanan. Siguradong nakatago malapit sa kanyang bahay. Hindi ligtas na manatili dito. Kailangan nating gumawa ng ilusyon na aalis tayo bukas. At pagkatapos ay babalik upang alamin ang kanyang tunay na pagkatao. Sa wakas, umalis na ang mahirap na batang babae. Gusto niyang makuha ang kayamanan ko. Buti na lang at matalino ako. Nakatuon lang ako sa pag-iwas kay Huang Sangkui. Nakalimutan kong walang taxi dito sa bayan. Paano ako makakauwi? Hello? Kailangan mo ba ng tulong? Kaibigan, mayroon bang bus pabalik sa bayan dito? Ang bus pabalik sa bayan ay mayroon lamang sa gabi. Gabi. Mayroon pa akong mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Hindi madaling magdaos ng bagong taon. Tingnan mo kung may kakilala ka. Maaari mo akong ibalik sa bayan. Magbibigay ako ng 200 piso. Sandali lang. Tatawagan ko muna. Maraming salamat sa iyo. Tulungan mo akong makahanap ng sasakyan. CJ. Ayan, Gil. Su, dumating na ang sasakyan. Ito ang aking bayaw na si Liu Jiangwo. Ihahatid ka niya sa Gianting. Sobrang salamat sa iyo. Kung hindi, wala na akong magagawa. Walang anuman. Jiangwo. Mag-drive ng maayos. Umuwi mamaya at kumain ng dumplings. Ay, naiintindihan ko na. Sige, aalis na ako. Tara na. Itong sasakyan. Sige na lang. Mas mabuting umuwi na tayo agad. Ang kargamento ni Huang Sangkui ay ibinigay sa iba. Sobrang nagsisisi na ako. Liuje, pasensya na sa abala. Sa gitna ng bagong taon, gamitin mo ito para bumili ng sigarilyo. Sister, para kang masyadong estranghero dito. Yung kaibigan ng kuya ko, kaibigan ko rin. Bawat isa, kanya-kanyang usapan. Hindi mo tatanggapin. Akala mo masama ako. E di hindi na ako magpapigil. Hoy, wag mong tignan na pangit ang sasakyan ko. Pero pinalitan na lahat ng piyesa nito. Magaling ako sa pagmamaneho. Taga dito ka ba? Sa tingin ko, sa maliit na bayan na ito, walang masyadong tao. Nga. Malapit lang sa bahay ko ang nasa unahan. Sakay na tayo.
Kuya Liu, sandali lang. Nasa loob ng shed, ay may napakatinding liwanag ng kayamanan. Tiyak na may kayamanan dito. Pwede bang huminto sandali dito? Ah, sige na nga. Ito ay isang piraso ng itim na bakal. Bakit may ganitong katinding liwanag ng kayamanan? Ginto, buwan ng tadhana. Mga bagay mula sa Jin na pinangangasiwaan ni Nurhasi. Ayos. Buwan ng tadhana. Mga relikya ng Jin na pinangangasiwaan ni Nurhasi. Dakilang tadhana ng Jin. Taong gihay, inukit sa New Zhuangcheng. Maaari itong ituring na mahalagang kagamitan ng bansa. Uy, Per. Hindi ka ba nandito lang para tumingin? Kuya Liu, may isang bakal na plato sa kwarto. Pwede mo ba akong tulungan na mapanatili ito? Yun ang kampana na pangtugtog. Para sa pasok at labas ng mga estudyante. Hindi mo ba kailangan yung sirang bagay na yun? Gamitin ang pambansang kayamanan bilang pangtingog. Talagang sayang na sayang ito. At Liu, sa tingin ko, kakaiba itong bagay na ito. Gusto kong bilhin ito. Sa tingin mo, sapat na ang 500. Kuya, 500. Sobrang dami, sobrang dami. Bumili ng bakal na kampana, mga 180. Ibalik ang natirang kita. Kuya Liu, maliwanag ka sa trabaho mo. Hindi rin ako dapat maging kuripot. Gamitin mo ang perang ito para bumili ng sigarilyo. Kung hindi mo tatanggapin, parang hindi mo ako na-respeto. CJ, kaya hindi na ako magpapigil. Yun, ako na ang kukuha niyan para sa'yo. Uy, Per. Ang bigat nito, ha? Salamat at nakita kita. Kung hindi, baka nandito ka pa rin. Mabubuhay na lang na may alikabok sa buong buhay. Oh, tama pala, Liuje. Itong sasakyan. Maaari ko bang hiramin ito ng ilang araw? May kaibigan ako sa bayan. Naghihintay pa siyang sunduin ko siya. Nasaan ang kaibigan mo? Sasama ako para sunduin ka. Hindi ko rin masyadong alam ang detalye. Medyo komplikado ang sitwasyon. Kung may sasakyan lang sana, mas magiging madali sana. Kahit sira na itong sasakyan. Pero may lokal na plaka pa rin at pwedeng magdala ng karga. Para lang matakpan ang mga mata ng iba. Tahanan ni Huang Sangkuay. Pasensya na, kapatid. Hindi ipapahiram sa'yo. Kailangan ng sasakyan sa bahay para sa bagong taon. Tungkol dito. Talagang hindi kita matutulungan. Kuya, natatakot ka bang ipahiram ko sa'yo ang sasakyan? Akala ko magkaugma tayo. Kaibigan na tayo. Hindi ko akalain na hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin. Talagang nasaktan ako. Ito ay... Alam ko na nag-aalala ka sa sasakyan. Ibibigay ko sa iyo ang 5,000 renta. At bibigyan kita ng 5,000 deposito. Kung hindi ko maibalik ang sasakyan, iwanan ko sa iyo ang deposito. Hindi. Halika. Ito ang 500 renta. At 500 deposito. Hawakan mo ito. Ek. Talaga bang handa kang gumastos ng 10,000? Magpapaupa ako nitong sasakyan ko. Hindi ka ba natatakot na baka kunin ko ang pera at tumakas? Kuya Liu, noong unang beses kitang nakita, naniwala na ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. CJ. Babae. Sigurado ka ba na hindi ka masaktan? Ito ay 100%. Kapatid Liu, gusto ko ang sasakyan mo. Ang halagang ito ay hindi mahalaga kapag natapos ko na ito. Sige, ibabalik ko ang sasakyan sa iyo ng buo. Okay. Sige, aalis na ako. Saan ba talaga ang pugad ni Huang Sankui? Kung maibebenta niya ang antigong bagay. Sa iba, magkakaroon ako ng problema. Ay, ngayon, chinek ko ang lahat ng mayayamang tao sa bayan na ito. Lahat sila ay nagsimula ng seryoso. Wala namang nagsasagawa ng antigong koleksyon. Huang Sangkuay, kung hindi naman talaga seryoso sa antigong koleksyon, saan kaya niya nakuha ang napakaraming antigong bagay na ito? Hindi kaya siya isang magnanakaw ng libingan? Tama nga. Ang dami ng sinaunang libingan malapit sa Jianping. Yung kay Huang Sangko, hindi malinaw kung saan nanggaling. Bukas pupunta tayo para tingnan ang mga libingan dito. Totoo nga meron.
Yung libingan ni Su nasa Liushutun, Kangping County. Pero nasa tabi lang ng Jianping. Ang layo naman. Bakit kaya nagastos ni Huang Sangku? Ganon ang kalaki ang lakas. O sabihin na, siya nga ang lumipat mula sa Liushutang. Sadyang pinili ang Jianping para sa transaksyon. Dahil natatakot siyang mahuli ko siya. Bilisan mo na lumabas. Ano bang magagawa mo? Halika, halika, suntukin mo siya. Suntukin mo siya. Kuya, may gusto akong itanong sa'yo. Lapit ka dito. CJ. Halika. Halika. Magandang usok. Tiyak na magandang sigarilyo. Miss, hindi ka ba tagaksigaw? Nandito ako para hanapin ang kaibigan ko. Gusto ko sanang magtanong sa iyo. Saan na lumipat ang mga tao sa Liushutun? Miss, diretso na akong magsasabi. Ikaw ba'y galing sa libingan ni Chong Nasu? Ikaw huli ka na. Yung libingan noon ay naagnas na ng husto. Ang Liushutun sa Kangping County ay Mongol. Doon ay sakop ng teritoryo ni Suzu noon. Pero noong 1890 siya ay pumanaw. Inilibing sa tabi ng liulang laki sa Liushutun. May mga bulong-bulungan na siya ay namatay sa sakit. Ngunit, sa katotohanan, siya ay namatay sa pagnguya ng ginto. Kaugnay ito kay Sixi. Sa mga naunang dokumento na sinuri, talagang namatay ang mag-amang Su ng sunod-sunod. Walang nakasulat na dahilan ng pagkamatay ni Boyan. Noong panahon ni Sixi, pumunta siya sa ihayuan. Nang magulat ang kabayo, tumakbo ito patungo sa karwahe. Doon, si Nasu ay gustong sumugod upang protektahan ang emperatrice. Dapat sana siyang parusahan ni Sixi. Ngunit nang makita niyang gwapo si Nasu, inutusan niya si Lilayaning na ipasa ang mensahe sa hating gabi. At pinayagan siyang pumasok sa silid ng mga babae. Ipinagsama siya sa double-decker na kariton na nagdadala ng tubig mula sa bukal. Ang kanyang ama, nang malaman ito, ay nag-isip na pauwiin siya agad. Doon sa pamilya ni Suwei. Sa harap ng libingan ni Sengelinkin ay lumunok ng ginto. Nang malaman ito ni Sixi, nahulaan mong si Boyan ang nagpilit, kaya tinawag si Boyan sa tabi. Tama nga, pinarusahan ni Sixi si Boyan. Pinainom siya ng lason para magpakamatay. Ano naman ang tungkol sa libingan sa Su? Alam mo naman ang tungkol sa pagnanakaw, di ba? Tungkol sa libingan sa Su, 50 taon na ang nakalipas. May mga perlas ng gabi ni Sixi sa libingan. Maraming tao ang nag-iisip tungkol dito. Nagtatago-tago sila. Lahat sila ay umaakyat para magnakaw ng libingan. Mula umaga hanggang gabi. Kalaunan, natakot ang mga tao sa nayon na lumaki ang gulo. Kaya't nagdesisyon silang ilipat ang buong nayon sa gabi. Ngayon, isa na itong walang taong nayon. May nagsabi na nandyan, ang perlas ng gabi na nagkakahalaga ng milyon. Parang, ito ay tsismis sa loob ng nayon. Sa lugar na ito, wala ni isang tao na marunong sa antigong bagay. Saan nanggaling ang tsismis? Hindi nga nila maiba ang mga palayok ng mga tao at mga opisyal. Nang ninakaw ang libingan ni Su, hindi pa siya ipinanganak noon. Paano mangyayari na ninakaw ang libingan? Ituring mo na lang na bayad sa pagtitimpi. Sa araw na ito, huwag mong sasabihin sa ikatlong tao. Mag-alala ka, babae. Seryoso ako sa pagsasabi na hindi ko magsasalita. Parang selyo. Akala namin noon na makikita namin ang bahay ni Huang Sangkuay. At doon namin mahahanap ang yaman. Ngayon, mali pala kami. Hindi pa rin namin maintindihan. Kahit ang pagkakakilanlan ni Huang Sangkuay. Pero yung mga nawawala sa libingan, ay mga bihirang yaman talaga. Sayang namang umuwi ng ganito. Tara, sa gasolinahan muna tayo. Kakain ka ba? Bigyan kita ng kaunti. Masarap. Ang baw ng aso ito ay mailiwanag. Baka ito rin ay isang kayamanan. Porcelain ng dinastyang Song. Naging parang palanggana ng aso. Ganito na lang ang itsura. Hindi nakapagtataka na mahina ang baoguang. Hindi kaya ito may kaugnayan kay Huang Sangkuy. Ikaw. Ang magandang porselana sa tabi ng pugad ng aso. Ayos na ayos para sa pag-aalaga ng maliliit na goldfish. Babae. Matagal na rin itong mangkok ng aso. May sira pa. At amoy na. Walang problema. Tingnan mo kung magkano ang tama. Bibili ako. Siguro 200 piso.
Ah! Saan galing ang baso ng aso na to? Dati kasi, pinuntahan ko sa Guloko Ubao Village para maghatid ng mga paninda at mangolekta. Sa Kangping County ba to? Tama yan. Kukunin ko na yung baso ng aso na to. CJ. Walang problema. Salamat, kuya. Kanina pa ako paikot-ikot sa silangan. Kaya pala hindi ko mahanap. Sa huli, aso lang pala ang nakuha ko. At sira pa. Mamayang gabi, susubukan kong pumunta sa kanluran. Sa wakas, nahanap ko rin. Sana hindi na sayang ang pagpunta ko. Mula noon hanggang ngayon, halos bawat pamilya ay may baoguang. Mukhang ang bahay ni Huang Sangkuay ay nasa malapit din dito. Ang pintuan ng bahay na ito ay pinakamalupit sa daan. Sa probinsya, isang bahay na gawa sa til ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000. Lalo na't mas masagana pa ang baoguang na ito. Paano naging ganito kasirang-sira? Sino yun? Ang ingay naman. Gabi na, hindi ka pa rin matulog. Anong ginagawa mo dito? Ikaw lang ang may kotse, di ba? Umuwi ka na, umalis ka na dito. Ang tanga-tanga mo. Naku, boses ni Huang Sanku yan. Tama nga, bahay niya ito. Ang lalim na kaya kong makita ay hanggang 3 metro't kalahati mula sa malaking puno sa likod. Hanggang sa ilalim ng bahay ni Huang Sankui. May 3 putol na buto sa ilalim ng pader doon. May malaking butas na parang kamao sa school. May dugo pa sa mga buto. Pinatay ng mabigat na bagay. Ang 3 buto, mukhang matagal nang nakabaon, mga dekada na siguro. Yun nga. May isang singsing pa. Gamit mula noong panahon ng Republika. Ito ba ay katawan ng magnanakaw ng libingan? Huang Sangkui, talagang malalim ang iyong pagtatago. Ngunit hindi ko inasahan na mayroon akong pangmalas. Masyado pang maingat ang taong ito. Hindi niya inilagay ang mga kayamanan sa bahay. Bumalik na tayo. Delikado akong mag-isa. Wala pang direktang ebidensya na siya ay isang magnanakaw ng libingan. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon na ako lang. At si Liu. Hindi rin kami pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Mga buto. Mga buto. Siguradong may problema ang 3 buto sa bahay niya. Delikado kung ako lang mag-isa. Mas mabuting tumawag na lang ng pulis. Samantalahin ang pagkakataon habang iniimbestigahan ng pulis si Huang Sankui. Makipag-ayos ako sa mga taga-baryo dito. Magtanong-tanong tungkol sa balita. At maghanap din ng lugar ng kayamanan. Si Huang Sangkuay walang paki sa pagpatay. Kailangan munang maglabas ng piskal. Magandang araw. Nais kong magulat. Sa Huangzukui, Mengtai Ubao Village. Maaaring siya ang salarin.
Sa ilalim ng akasya sa bahay niya. Nakatago ang 3 bangkay na may sukat na tao. Pasensya na, hindi ko pwedeng ilantad ang pagkakakilanlan ko. Tanggapin mo na lang na isa akong tagapagmana ng sosyalismo. Sa mga nakaraang araw, habang nagbebenta ng gulay, nakikisalamuhan na rin ako sa mga taga rito. Panahon na para alamin kung nasaan si Huang Sangkuay. Tingnan mo nga, anong nangyayari dito? Halika, mga kababayan. Dala ko na ang repolyo na gusto ninyo noong nakaraan. 102 kilo. Mas mura pa kaysa sa merkado. Kung gusto ninyo, tingnan ninyo. Talagang mahusay si Xiaoxu. Kahapon, sinabi niyang gusto ng repolyo. Ngayon, nandito na ito. Miss, sandali. Sobrang mura, bagong anihin ba ito? Kaninang umaga lang ito inani mula sa lupa. May hamog pa ang mga dahon. Kailangan ko ito sa loob ng 2 araw. Ngayon, ibinenta ko ito ng mura para sa mga kababayan. Bigyan mo ako ng 2. Ako na, 3. Bigyan mo rin ako. 3 piraso. Kung magpapila kayo, lahat kayo makakabili. Huwag magpumili. Lau Kaylee, anong pinipilit mo? Pumasok na si Huang Sankui. Malapit ka na rin. Nagsisinungaling ka. Anong kinalaman ko sa kanya? Huwag kang magkalat ng kalokohan dito. Huwag mong isipin na hindi alam ng mga kababayan natin. Araw-araw siyang pumupunta sa bundok sa silangan para magnakaw ng manok at aso. Sa bawat pagkakataon, ikaw ang nagbibigay ng proteksyon. Sino ang nakakaalam ng mga lihim ninyong dalawa na ginagawa sa bundok sa silangan? Mukhang ang mga kayamanan ay nakatago na ni Huang Sangkuy doon. Ating kuya, huminahon ka. Para sa ilang pirasong repolyo, hindi ito karapat-dapat na magalit. Hayaan mong pumili ako ng ilan para sa iyo. Pinakasariwa, bilang regalo ko sa iyo. Bigyan mo ako ng pabor. Magsimula ka munang magpahinga sa tabi. Kaibigan, makikipag-usap ako dito. Kaibigan, makikipag-usap ako dito. Ay, ang bagay na ito ngayon ay kasalanan ko. Kailangan talagang maghanda. Huwag mag-alala, mga kababayan. Sa susunod, may mas masarap na pagkain. Ako talaga ang nagmamaneho ng truck para dalhin ang alak sa ating bahay. At 1 piso't 20 sentimos bawat kilo. Xiaoxu, ang ganda ng mga gulay. Binibenta mo pa ng mura. Pasensya na, ha? Anong ikasasama ng loob? Kayo'y mga kababayan lang. Kung may mga tito at tita na walang nabili na repolyo, sabihin mo rin sa akin. Sa susunod, dadalhin ko ang marami. Tulad ng patatas, kamatis at iba pa. Maari kong dalhin sa inyo. Mas mura ito ng 2 sentimos kaysa sa bayan. Totoo yan. Ay, ang ganda naman. Xiaoxu. Ang bait-bait mo talaga. Madalas kaming babalik dito. Bibili rin kami ng gulay mo. Sige, mag-line up na kayo. Malapit nang maubos ang gulay. Oy, kuya. Yung sinasabi mong Huang Sangku kanina. Sino ba siya? Bakit hindi ko yan narinig? Dito mismo. Huang Sangkui. Ang gagong yon hindi mabuting tao. Magnanakaw at mandaraya. Sino nang mag-aakalang pumatay pa pala siya? Dito mismo. Huang Sangkui. Ang batang ito ay hindi magandang tao. Nagnanakaw at naglilihim. Sino ang makakaalam na pumatay pa siya? Pumatay. Kaya kapag nagbebenta ako ng gulay sa susunod, dapat umiwas ako ng mabuti. Huwag kang umiwas. Nahuli na siya ng pulis kaninang umaga. Kung makakalabas pa siya, may iba pang usapan. Yung batang iyon, mahilig talagang magnakaw. Noong nakaraang mga araw, dumating ang pulis. Nakapaghukay sila ng 3 buto mula sa kanyang bakuran. Agad siyang dinala. Huwag kang mag-alala, anak. Babalik pa siya sa aming baryo para magbenta ng gulay. Ang mga gulay na binibenta mo ay malalaki at mura. Gustong-gusto ng mga kababayan. CJ, salamat kuya. Kung may gusto ka pang iba, dadalahin ko na lang para sa'yo. At ibibigay ko pa sa presyong wholesale. Sige lang. Ngayon, makaka-relax na ako. Wala na si Huang Sangkui na abala. Sa wakas, makakapaghanap na ako ng mga antigong bagay. Si Huang Sangkui na iyon. Mula sa simula, niloko niya ako. Sa transaksyon sa Gianting, nakaapekto sa aking paghusga. Nasayang ang 1 linggo. Pakinggan ang sinabi ng mga taga-Bukirin kanina.
Si Huang Sankui ay madalas na pumupunta sa bundok sa silangan. Siguradong may lihim dito. Tara, tingnan natin ngayon. Ito ay jade mula sa huling bahagi ng king. Mukhang hindi lahat dito ay tunay na kayamanan. Si Huang Sankui, hindi makilala ang mga dekalidad at pangkaraniwang produkto. Sama-samang itinumpok dito. Talagang sayang na sayang. Yuan Qinghua. Hindi tama. Walang reaksyon ang S-ray vision. Lahat ito ay mga pekeng produkto. Hindi makilala ni Huang Sankui ang totoo at peke. Lahat ng itinatago mo, isinasawalang bahala mo lang. At ang dami pa ng itinatago mo. Nakakatawa talaga. May reaksyon na ang mga mata ko na nakakakita ng malalim. Ito ay tunay na piraso. Lihim na urn na may kwento tungkol sa mga tao sa Yuan Dynasty. Ito ay isang napakahalagang likha mula sa panahong iyon. Medyo narinig ko na ito. Yung galaw ng tao sa lalagyan na ito. Pareho ng eksena at tala sa record. Dito, napakarami ng mga kayamanan. Kahit pawang peke at totoo. Mahihirapan tayong matukoy ang pinagmulan. Malaki ang posibilidad na may kasabwat si Huang Sangkuay. Kunin na natin lahat ng ito, para maipaliwanag natin kay Lolo Li kapag nakauwi na. Ibalik ang mga kayamanang ito. Yung halatang galing sa mga magnanakaw ng libingan. Ipasa natin kay Lolo Li. Tinataya ko na si Huang Sangku ang nasa likod nito. Nakuha lang niya ng walang pakundangan mula sa ibang lugar. Kung ibebenta niya, sapat na iyon para kumita ako ng malaki. Sayang lang talaga. Hindi namin nagawang mahuli si Huang Sangku. Na mga kasama niya ay nahukay na. Tigil! Swerte na lang na natagpuan ang mga ito. Ilipat muna natin pabalik. Buti na lang na nagbenta ng repolyo noon. Nakabili ng ilang banig. Kung hindi, sa daan na ito. Talagang mahihirapan ang mga kayamanan na ito. Ay! Maaga ang gising ng mga tao sa bukirin. Kailangan kong matapos ito bago mag-alas 3. Kailangan kong mailipat lahat ng ito. Huwag akong mahuli ng iba.
Ay naku. Jade at Hessian Jade. Ayos na. Susunod ay ang porselana. Nagawa na ang porselana. May natitirang mga gintong kagamitan at mga sining. Ay, mga nakauniho ang sankuy. Sa wakas ay maayos na naipasa kay Ginoong Lee. Kakatapos lang ng bagong taon. Ang mga kayamanan ng lahat sa kamay. Kailan na ang tamang panahon para maglabas ng pera? Dumaan lang ako para tingnan. May nakakaligtaan bang mahuhugot? Bumalik na si Xiaoxu. Saan ka nagsimula magpayaman ngayong taon, Xiaoxu? Maligayang bagong taon, mga kuya at ate. Maligayang bagong taon. Mailiwanag ng yaman doon. Dito sa Panjayuan. Talaga namang may mga kayamanan na ganito kalakas ang liwanag. Kailangan nating magmadali. Ek. Bumibili. Ek. Kamag-anak tayo. Nandito rin ako nagbebenta. Hindi tayo magkapareho ng trabaho. Ito ang bahay ko, nag-aayos ako. Ito ay galing sa paghukay ng pundasyon. Kung gusto mo lang makipag-usap, hanapin mo ang iba. Huwag mong hadlangan ang negosyo ko. Hadlangan ang negosyo mo. Sino bang may negosyo? Laging pinipili yung mga lugar na to sa gilid. Kung hindi ko lang nakita na papalapit si Baoguang. Siguro walang makakapansin itong tindahan na to. Mukhang amateur yung kuya na to. Kuya, anong sinasabi mo? Paparito ako para bumili. Tingnan ko muna ng maayos. Sige na. Pag-usapan na natin ito ng maaga. Ito ay mga mahalagang bagay na matagal ko ng pag-aari. Ang mga talim ay gawa sa ginto. Kung hindi bababa sa 3,000, hindi ko ito ibebenta. Itong dragon na disenyo, talagang napakadetalyado. Ito ay talagang espada ng Taiping Heavenly Kingdom. Siyempre, hindi lang ito 3,000. Talagang hindi marunong tumingin ang halaga itong kuya. Masyadong mahal ang 3,000. Hanggang 300 lang ang kaya ko. Ang misis ko, kailangan ng operasyon sa ospital. Hindi ko ibebenta kung hindi bababa sa 3,000. Kuya, saan hospital ang asawa ko? May kakilala akong doktor. Baka makatulong siya. Ang asawa ko, nasa Peking Union Medical College Hospital. Kung magagawa mo lang, makatulong ka sana na makakuha ng appointment sa espesyalista. Maaari kong ibenta ito sa iyo ng mas mura. Kuya, mukhang totoo kang tao. Ako na ang bahala dito. Ang pinakamahalaga ay makapagpagamot. Mabilis kang mag-ayos. Kakausapin ko ang tao. Ihahanda ang kwarto at appointment sa espesyalista. Totoo ba, ate? Akala ko magbabargain ka. Noong dati, nagpagamot ang nanay ko sa Beijing. Para sa espesyalista, nagtakbo siya ng walang tigil pero hindi siya nakakuha ng appointment. Lahat tayo may pinagdadaanan. Magsara ka na. Makikipag-ugnayan ako sa kaibigan. CJ. Hindi ito antigong bagay. Ito ay ang puso ko. Maghintay ka dito. Pupunta ako sa harap para tumawag. Babalik agad. Huwag mong ibagsak. Ayos. Hala. Ha. Huwag akong istorbohin. Huwag magpasok ng tawag. Si Laoli ba ito? Ako si Xujia. May konting bagay ako. Ako si Xia Wanning. Ginoong Li. Nasa tabi siya para sa pagsusuri. Medyo mahirap, wala akong oras para tumawag. Anong uri ng porselana? Hindi ma-identify ni Ginoong Li. Kailangan mo bang makipag-ugnayan kay Ginoong Li? Anong kailangan mo? May isang kuya ako dito. Kailangan ng asawa niya ng espesyalista dahil nasa ospital siya.
Kung abala sila uli, maghihintay na lang ako mamaya. Sandali lang. Huwag munang i-hang up. Ayan, Gil. Sue, huwag kang maaliw. Kaibigan ka ni Lilaw. Kaibigan ko siya. Ang pagpasok sa ospital na ito, maliit na bagay lang. Iwanan mo na sa akin. Totoo ba? Salamat, Ginoong Xia. Nagmamadali ang kaibigan ko na ma-admit sa ospital. Maaari mo bang ayusin sa Xi Hospital? Tulungan mo akong ayusin ang isang appointment sa eksperto. Walang problema. Nasaan ka? Magpapadala ako ng tao para sunduin ka. Pero, kailangan mo munang tumulong sa amin na suriin ang porselana. Nasa Panjayuan ako. Sa harap ng lumang pamilihan. Diretso na lang. Anong nangyari sa iyo? Agad na magpadala ng sasakyan. Pumunta sa Panjayuan para kunin si Xujia. Dalhin siya sa opisina ko. Bukod dito, ayusin ang espesyal na silid ng mga pasyente para sa kanyang kaibigan. Saksihe. Magpa-appointment sa espesyalista. Gastos. Reimburse ng kumpanya. Sige, Ginoong Xia. Ako na ang pupunta. Yung batang ito. Sinasabi na kahit may problema, pwede akong lapitan. Pero nakikitungo pa sa akin ng ganoon. Natatakot na kakainin ko siya. Nagawa na. Agad na magpapadala ng tao ang kaibigan ko. Pumunta ka sa ospital kasama siya. Pagkatapos, pupunta ako sa iyo. Hindi tayo magkakilala, pero tinutulungan mo ako. Ang mga bagay na ito. Pumili ka lang. Nagsikap akong maglibot ng matagal. Hindi ba't para sa espada na ito? Sige na. Nakatulong na ako sa abalang ito. Maghintay ka lang, hindi naman tatakbo ang kayamanan. Kapatid, ayusin mo muna ang mga bagay. Hintayin munang maayos si ate bago tayo mag-usap. Tao talaga. Tumulong muna bago kumuha ng pera. Excuse me. Sino po ang Miss Xujia? Excuse me. Sino po ang Miss Xujia? Hello. Ako si Xujia. Si Ginoong Xia ito. Pinapunta ka niya, di ba? Bakit naman ako pinapunta ni Ginoong Xia mula sa malayo? May kaugnayan ba siya sa mga tao sa probinsya? Kaya ba ako pinapunta ni Ginoong Xia? Inutusan ni Ginoong Xia. Nadalhin ka roon. Tungkol sa kaibigan mo. May darating. Na-aksyonan ito ng mataas na antas. Kapatid, dumating na ang kaibigan ko para kunin ka. Sumama ka sa kanila sa ospital. Pagkatapos ng lahat, hahanapin kita. CJ, naghihintay ako sa iyo sa ospital. Umalis na tayo. Naghihintay pa si Ginoong Xia dyan. Ikaw ang sinabihan ni Ginoong Xia na kunin ako. Anong klaseng pag-ugali yan? Sino ba ang nakakaalam kung anong klaseng kamag-anak kang mahirap? Sasabihin ko sa'yo, ganon ang klaseng tao si Ginoong Xia. Hindi lahat ay kayang makipagsabayan sa akin. Sama ka na sa akin. Ginoong Xu, sa wakas nandito ka na. Matagal na kaming naghihintay sa'yo. Ginoong Xia, sabi ng assistant mo, ako'y nandito para magpasikat sa'yo bilang kamag-anak. Lin Kailuan. Gong Summer. Hindi ko alam. Ito ang iyong hiniling na tagasuri. Para kay Miss Xu. Paumanhin. Huwag na muna nating pag-usapan ito. Hinahanap niyo ako. Kailangan nating suriin ang porselana. Ayan, Gil. Xu, mahalaga ang mga bagay na ito. Tulungan muna si Gil. Li sa pagsusuri, ang porselanang dinala ng ginang na ito. Tanda ng Zhaizeng. Yuan Qinghua na may disenyo ng dragon at tainga ng elepante. Hindi ba ito nasa museo sa Amerika? Vaso na may disenyo ng dragon sa ilalim ng asul na jingdesen na estilo ng Yuan. Gawa noong panahon ng Republika ng China. Halaga ay 100,000 yuan. Aha, ito ay isang replika mula sa panahon ng Republika. Gawa ng napakahusay. Kaya't hindi na ito napansin nila uli. Paano mo gustong ito ay hawakan? Ipaliwanag ng harapan. O kaya ay tukuyin lamang ang totoo at peke? Tukuyin lamang ang totoo at peke. At lihim na tulungan si Ginoong Li. Kailangan din siyang subaybayan. Alamin kung sino ang nasa likod niya. Anong pinag-uusapan niyo? Para bang wala akong halaga? At mayroon pang. Sino ka naman? Sino ang nagpasok sa'yo dito? Gaano nga ba kahalaga ang alaga kong ito? Pwede bang magbigay ka ng tiyak na sagot? Anak, huwag kang magalit. Ako si Li, ang disipulo ni Lao. Dumating ako para alamin kung hindi siya napagod. Nay-delay na kayo sa akin. Mahigit 1 oras na. Makikita ba talaga? Kung hindi, aalis na ako. Kailangan pa bang suriin ang ganitong malaking porselana? Ang kulay ng asul at puti ay maliwanag. May mga kalawang na mansa. Ito ay gawa sa sumaking na material. Perpekto ang hugis ng kagamitan. Ito ay opisyal na bodega. Pulang batong ilalim at gasgas. Mata, talagang nakabukas. Ano ang sinasabi mo? Xujia, totoo ba ang sinasabi mo?
O itong batang ito ang may alam? Naririnig mo na, di ba? Totoo yan. Bilisan mo, mag-usap tayo ng presyo. Yung boteng ito. May nakasulat na Liu. Fake yan. Ate Wang. Masyadong mahal ang mga boteng ito para sa'yo. Kailangan namin ng 1 linggo para maghanda ng pondo. Para sa pondo. 1 linggo. Hindi ko na kayang maghintay. Masyadong mahal ang bagay na ito. Kailangan namin ng oras para mag-ipon. Kung hindi, pasensya na po, mahal na mahal ko po ito. Sundan mo siya. Alamin ang mga tao sa likod niya. Xiaoxu. Nagdududa si Wan Ning na may mailaban sa atin. Pero hindi makahanap ng butas sa porselana kanina. Kaya tinawag kita. Napatunayan na iyon ay peke. Ngayon ay may nagmamanman na sa kanya. Tingnan natin kung sino talaga ang may masamang balak sa atin. Ah, ganito pala yun. Ikaw, kumusta ang performance ko ngayon? Nasiyahan ka ba? Salamat kay Miss Tu sa tulong ngayon. Talagang hindi namin mahanap kung hindi siya. Ang depekto ng porselana na banga na ito. Ano ang mga hinihingi mo? Huwag mag-atubiling sabihin. Isa lang itong maliit na bagay. Hindi masyadong iginagalang ng iyong maliit na katulong ang aking presensya. Mas mabuti pang ibigay mo sa akin. 2 milyong pisong danyos. 2 milyon. Hindi ba ito masyadong labis? Nagbibiro lang, pero may isang bagay akong nakita na gusto ko. Ang espada ng prinsipe ng Taiping. Bagamat hindi ko pa ito nakuha. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, yan. Siya, maari kong itabi ito para sa iyo. Ang espada ng prinsipe ng Taiping Heavenly Kingdom. Sinasabi mo bang totoo? Paano? May pagdududa si Ginoong Xia sa aking pananaw. Paano mangyayari iyon? Sa galing ni Genji, sa pagsusuri ng mga kayamanan, kung ito ay napansin, tiyak na ito ay napakahalaga. Sige lang, talaga bang handa ka na ihandog ito sa amin? Si Ginoong Xia ay kaibigan ni Ginoong Li. Lahat tayo ay magkakapamilya. Kung may kayamanan, tiyak na kayo ang unang maiisip ko. Baka hindi ka nagtitiwala sa akin, Ginoong Xia. Ay naku. Anak ka talaga. Lalong lumalayo sa tama ang sinasabi mo. Sige na, huwag na nating biruan pa. Tungkol sa pagpapasok ng kaibigan ko sa ospital ngayon. Salamat din kay Ginoong Xia sa pagtulong. Naghihintay pa rin ang kaibigan ko sa ospital. Kailangan ko nang umalis agad. Ah, tama ka. Ginoong Xia. Kung interesado ka sa treasure's word na iyon, huwag kalimutang makipag-ugnayan sa akin. Nawalan tayo ng tao. Yung tao ay papunta na sana sa sentro ng lungsod. Biglang nagbago ng direksyon. Tiyak na may nagbabalita sa labas. May snitch sa kumpanya. CJ, naintindihan ko na. Umalis na muna kayo. Snitch. Sino ba talaga ang nagbabalak na saktan tayo? Ito ang sinasabi ko sa'yo. Sixujea. Tayo, magpaparehistro, at may hospitalization. Lahat ay dahil sa kanya na humingi ng tulong. Kung hindi, paano tayo makakapagstay sa ganitong magandang kwarto? Salamat, Sumami. Talagang pasensya na sa'yo. Huwag kang mag-alala, ate. Ayos lang, madali lang naman. Magpakatino ka lang sa pagpapagamot. Para sa hospital, gamot at operasyon. Bayad na ng mga kaibigan ko lahat. Mami, ako'y isang magsasaka mula sa nayon. Hindi ko alam kung magkano ang halaga nito. Kahit gaano pa ito kahalaga. Hindi ito kasing mahalaga ng aking asawa. Ibinibigay ko ito sa'yo. Bilang pasasalamat ko sa'yo. Ito ay ang espada ng digmaan ng mga taga-suporta ng Taiping. Hindi ko inasahan na mangyayari ito sa ganitong paraan. At nagkaroon ako ng pagkakataon. Tama, sabi ng kuya. Ang kayamanan ay nahukay sa ilalim ng kanyang lumang bahay. Hindi ba? May nahukay na bang libingan? Kuya, hindi ko rin naman ikaw lolokohin. CJ, pupunta ako sa bangko. Maglilipat ako sa'yo ng 30,000 piso. Hindi, babae. Napakalaking tulong ang ibinigay mo sa atin. Kung sisingilin pa kita, mapapaso sa likod mo. Hindi ko sinasabi sa kuya. Sa totoo lang, itong alahas mo. Parang galing sa palasyo. Nagtatanong ka ba kung may inilibing dito? Sabi ng matatanda, sa ilalim ng lupa namin, mukhang may nakabaon niyang isang libingan. Pero nang maghukay ng pundasyon para sa bahay, nailagay na nila ito sa lupa. Walang problema. Bibigyan kita ng bisita sa bahay mo. Profesional ako. Makikita ko sa address kung ano ang nasa likod nito. Hindi ko na kailangang hukayin ang pundasyon ng bahay mo. CJ, balik tayo. Dadalhin kita sa bayan natin. Ayos na pagkasunduan na. Zhaoje,
Saan ang bayan ninyo? Shijiazhuang, Rehe City, Hebei Province. Narinig mo na ba ito? Rehe. Ako ay taga Qinglong City. Nasa katabi lang. Taga-probinsya natin. Ay naku, kaya pala pakiramdam ko. Napaka-approachable niya. Ngayong gabi, kailangan nating uminom ng 2 baso. Kailangan talagang makainom ng mabuti. Hindi ko akalain na ito ang nahukay ng kuya. Lahat ay tunay. Sayang, ang Fuyong Stone at Bixbyte. Hindi kasing sikat ng Hessian Jade at Jadete. Pero ang takip ng pugon ay bagay sa akin. Suwabing espada, suwabing espada. Ginawa ko ito para sa iyo. Nagsalita ako ng malaki sa harap ni Ginoong Xia. Sana hindi mo ako bigin. Ito ay nasa talukap ng espada. Ay may nakatagong mapa. Mukhang ito ay gawa ng isang magnanakaw ng libingan. Sayang, napunta ito sa akin. Sundan ang mapa na ito. Baka makakita tayo ng kayamanan. Bayan ng Heshi, Hoshan County. Kailangan kong humanap ng oras para mag-imbestiga. Bukas, mas mabuting pumunta muna sa bahay ni Kuya Zhao. Tingnan kung saan talaga nahukay ang kayamanan. Dahan-dahan. Sumakay ka na. Ek. Talaga namang may itinatagong yaman ka. Akala ko'y hindi ka mayaman. Sige, tulungan mo ang asawa na sumakay sa sasakyan. Kung gusto mo, pagdating sa rehe, ikaw ang magmamaneho. Talaga. Siyempre, ito ay isang gamit para sa paglipat. Kung hindi ako abala, walang problema na ipahiram sa'yo. Ay naku, subukan ko na lang. Anong sinasabi mo? Ek, huwag kang makinig sa kanya. Sayang, nasira ang sasakyan. Hindi na maaga. Tara na. CJ, sumakay na tayo. Mama. Lolo, dumating na ang nanay. Ang painting na ito ay pamilyar. Parang nakita ko na ito. King Yongzheng. Disyembre, Yuan Mingyuan. Liwanag ng kasiyahan. Bihirang kayamanan. Nagkakahalaga ng 3 milyon. Ginawa nilang Shining at ng Imperial Household Department. Maaaring magpakita ng Yuan Mingyuan. Larawan ng Disyembre. Halika. Yung ilaw na ito. Nakuha namin nang inayos namin ang pundasyon ng bahay. Nadiskubre. Kung interesado ka, balikan mo na lang. Hindi na kailangan. Medyo luma na itong ilaw na ito. Dapat mong ingatan ng mabuti. Nini. Huwag palaging dumikit sa nanay mo. Hayaan siyang makauwi sa kwarto at magpahinga muna. Nanay niya, bumili ka ng 2 bote ng inuming pampalasing. Maghiwa ka rin ng baboy na ulo. Yung mga pinatuyo natin, mga kabute at karne ng kabute, lahat ng yun ay ibabad na. Pupuntahan ko muna at pumatay ng isang malaking manok, para makagawa ako ng isang tunay na adobong kabute sa kawali. Kuya Zhao, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Kakatapos lang ng operasyon ng asawa ko. Itong bagay para sa asawa ko. Magpahinga kang mabuti. Ay naku, babae, kung wala kang tulong, ang asawa ng kapatid mo, saan siya makakatira? Sa isang silid sa ospital ng bayan. Ay naku, ikaw ay nagbubukas ng puso para sa akin. Hindi ko naman maaring hayaang magdusa ka. Ay naku. Halika, kapatid na babae. Alam ko na ikaw ay isang eksperto. Tingnan mo ito. O ay, lahat ito ay nahukay kasama ng espada. Hindi rin namin alam. Ito ay Tianlan glaze ng King Kangxi. Ang kulay ay parang bagong maliwanag na langit. Mas makintab pa kaysa sa safiro. Ito ay tunay.
Mabibili ito ng hindi bababa sa 2 milyon. Diyos ko. Diyos ko. Alaynan. Ang singsing na ito ay mula sa King Qianlong na estilo. Pero hindi naman ganito katagal ang mga taon. Ah! Mga piraso mula kay Qianlong. At ang singsing na gawa sa pulang koral na walang hanggan. Lahat ay gawa sa palasyo. Magandang mga bagay. 20% siguro ay gawa ng mga master sa inner court. Ginamitan ng mga nakuhang materyales. Dapat ay mga inapo sila ng may-ari ng libingan. Ngunit paano nandito ang gintong tabak ng Taiping Heavenly Kingdom? Paano ito nandito? Zhao da ba? Alaynan. Sister, sandali lang. Pupunta ako para salubungin ang isang kaibigan. Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Alaynan. Siguradong hindi alam ni Zhao da ba ang halaga ng mga antigong ito. Kung hindi, bakit? Napakahirap ng buhay nila. Enye. Zhao da ba? Ang galing mo, bata. Nagtatago ka pa at nagbebenta ng mga bagay sa iba. Hanapin mo ang malaking boss sa kabisera. Kung hindi ka magsasalita ngayon, huwag kang umasa na makakaligtas ka rito. Enye, hahaha. Huang Lingi. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang pamangkin ng punong bayan. Nagmamayabang ka lang dito. Enye. Mga gamit ko to. Ako ang bahala kung paano ko gagamitin. Kung lolokohin mo ako. Mamayang gabi, kukuha ako ng itak. At babasagin ko ang pintuan nyo. Nagpapakitang gilas ka pa sa akin. Sino ang iyong pinanggalingang sandigan? Hayaan mong makita namin kung ano ang kaya mong gawin. Tiye hahaha. Saan ang galing niyang amoy pabango na babae? Di ka man lang mag-imbestiga. Kanino ba ang teritoryo na ito? Ah! Kayo ba ay mga patay na? Ibigay mo sa akin. Paluin ang binti niya. Ay naku! Ay naku! Ay naku! Ay naku! Ay naku! Ganyan lang ang kaya mo. Kahit isang babae, hindi ko matalo. Paano ako magiging lider ng baryo? Wala. Ate, nagkamali ka ng akala. Nandito lang ako para makipag-usap kay Zhao Dabao tungkol sa negosyo. Itong mga tao, hindi ko talaga sila kilala. Mag-usap ng negosyo. Dapat magdala ng maraming tao para magbarikada sa pinto. Nakikita kong medyo may sense ka. Sakto, may paraan ako para kumita. Dumating ka na lang mamaya sa akin. Totoo ang sinasabi mo. May dahilan ba akong lokohin ka? Anong meron kang worth kong lokohin? CJ, naniniwala ako sa'yo. Babalik ako mamaya para hanapin ka. Dalhin niyo ang mga hangal na to. Umalis na kayo. Pair. Ikaw lang mag-isa. Laban sa maraming tao. Walang anuman. Mula pagkabata, kasama ang guro sa pagsasanay ng martial arts. Medyo marunong akong magpanggap, kung hindi dahil sa araw na ito, na sumipsip ng espiritu ng kayamanan. Kung hindi dumating ang grupong iyon, sa mga peking galaw ko lang, hindi ko talaga sila matatalo. Pero hindi pa rin epektibo yun. Siguradong magbabalik si Huang Lingi. Magmadali kang mag-empeke at umalis na. Kuya Zhao, huwag kang mag-alala. May paraan ako para maprotektahan tayo. Hindi naman siya kundi naghahanap lang ng pera. Dalhin ko siya para kumita ng pera. Siguradong susunod siya ng maayos. Ibig mong sabihin, bigyan siya ng pera para sa kapayapaan. Ay, huwag muna nating pag-usapan siya. Dinala mo ako para makahanap ng napakaraming kayamanan. Hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo ng maayos. Naalala ko, sinabi mo na ang panganay mo. Nagtatrabaho sa pabrika. Tinulungan ko siya sa Beijing na makahanap ng disenteng trabaho. Kung siya'y masipag, ay aayusin ang night school para sa kanyang edukasyon. Ano sa tingin mo? Totoo ba ang sinasabi mo? Ay naku, ang galing kapatid na babae. Kuya, ang bait mo. Paano ko naman ikaw maluloko? Kaya, umupo ka muna. Aasikasuhin ko na ang pagkain. Ngayon tayo na magkapatid. Magandang uminom muna. Boss Xu, nandito na ako. Pwede pumasok. May customer na dumating.
Yung gago na si Huang Lingi. Hindi basta-basta. Ikaw, talagang may kakayahan ka. Papasukin mo siya. Ako ang bahala. CJ. CJ. Boss Xu. Boss Xu. Halika, manigarilyo tayo. Siya. Itong iyong ring. Ay mula sa gitnang panahon ng king. Nakuha lang ito mula sa bahay, hindi ito mahalaga. Nakuha lang ito mula sa bahay, isang ring mula sa gitnang panahon ng king. Nyog-nyogan na may mga batik. Nagkakahalaga ito ng 500,000. Hindi ba? May mga libingan din sa ilalim ng bahay ng pamilyang Huang. Itong pang-ukit mo. Maglalabas ako ng 1,000 piso. Ang luma at sirang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 1,000. May tindahan ako ng antigong gamit sa Beijing. Sundin mo ang nakasulat dito sa libro. Lahat ng makukuha ko, kukunin ko. Ito, Boss Xu. Kaya kong gawin ang negosyong ito. Mas marami ang kita. Sa hinaharap, ikaw na ang aking kapatid. Pero, Boss Xu, kailan mo ako maibabalik? Ng listahan ng mga bibilhin. Mayroon akong isang batch ng mga kalakal sa bahay. Maliban sa batch na iyon sa bahay, maaari akong kumuha mula sa labas. Ng kaunti. Ang mga antigong bagay ay talagang komplikado. Maghahanda ako mamaya ng gabi. Bukas bibigyan kita ng isang simpleng katalogo. Kapag bumalik ako sa susunod, ibibigay ko sa iyo ang kumpletong bersyon. Kaya bukas, kailan ang tamang panahon na pumunta ako? Bukas ng hapon. Pupunta ako sa Beijing. Dumaan ka sa tanghali. Pagkatapos matanggap ko ang mga goods. Paano ko ito haharapin? Siguraduhin mong nakaimbak ka na ng sapat na mga paninda. Makipag-ugnayan ka sa akin. Maghahanap ako ng tao para mangolekta. CJ. Boss Xu. Susunod ako sa lahat ng sinasabi mo. Hindi na maaga. Uwi na ako. Brother Huang, ihahatid kita. Makahulugang tao. Gusto mong agawin ang pagkain ko. Ang mundo ng antigong kalakal. Hindi kasing simple ng iniisip mo. Pair. Nagpadala si Boss Huang ng isang truck ng kalakal. Papasukin na natin siya. CJ. Malaking mangkok noong Republika ng China. Porselana ng mga Mandarin. Karamihan ay mababang kalidad. May isa pang piraso. Ang kianlong na may kulay na tasa ay isang dekalidad na piraso. Boss Xu. Dinala ko ang mga bagay na ito mula sa bahay. Kasama na ang listahan. Nakuha ko na rin ang listahan. Tingnan ko ang kalidad. Ito ay isang malaking mangkok mula sa Republika ng China. Hindi mahalaga. Yung resin na ito. Modernong produkto. Mahal lang ng 2 piso. Ito. Yung mula sa huling bahagi ng Qing Dynasty. Yung kopya mula sa Qing Dynasty. Noong 1,800. Itong maagang king na tasa na may kabayo. Halaga ng 2,000. Boss Xu. Talagang mahal ang mga antigong ito. Kung pagsasamahin, di aabot ng 10,000 ang halaga. Lahat ng mga apelidong Huang ay sobrang excited. Mukhang wala talaga siyang itinatagong kayamanan. Sige na. Sa pagkakataong ito mula kay Saudaba. Nakakuha tayo ng maraming magagandang bagay. Hindi dapat masyadong sakim ang tao. Siyempre. Ganyan talaga ang mga antigong bagay. Maraming bagay walang silbi. Kaunti lang ang mahalaga. Noong nakaraan, mahal. Ngayon, mahal pa rin. Yung hindi mahalaga. Kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi pa rin mahalaga. Sige na. Sa dami ng pera, kontento na ako. Ililipat ko na ang mga gamit dito. Maghintay na lang po kayo, salamat. Piliin muna ang ilang bahagi at ilipat. Itira ang natira dyan sa inyo. Babalik ako para kunin ulit. Tapos na. Kukunin ko na ang recycling catalog. Tapos pupunta na sa bangko. Yung pera. Huwag kang mag-alala. Magkikita tayo sa bangko. Yung mga kayamanan ko, hindi ko na kayang iwanan. Panahon na para magtayo ng tindahan. Para magsimula ng seryosong negosyo. Ginoong Xu. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Bantayan mo na lang. CJ. 5 milyon, hindi mo maibigay sa akin. Paano ka pa magiging may-ari ng antigong tindahan? Apelyido mo, Son. Darating din ang karma mo. Hey, karma. Karma. Umalis ka. Mga mahihirap. Maniwala ka o hindi, bubuwagin ko ang negosyo nyo. Umalis ka.
Hayop. Yung bato. Aba, imperial na berde, ginawang pangpuno sa counter. Isa na namang walang kaalaman. Gustong bumili ng tindahan. Walang 5 milyon. Huwag niyo akong istorbohin. 5 milyon. Ako ang magbibigay. May cash ka ba? Kumaliwa ka sa labas, nandyan ang bangko. Kontrata. At ang titulo ng ari-arian. Nasa bahay ko lahat iyon. Tingnan muna ang kontrata. Ang bahay ay sa pamilya ninyo. Walang problema, nandyan lahat. Tara na, tara na. Ang lolo ko. Noong panahon, iniwan sa akin. Kung hindi lang ako nangangailangan ng pera, hindi ko sana ibebenta ang tindahan. Yung mga natira sa tindahan na ito. Ito yun. Sa'yo na lahat. Wala namang masyadong maganda. Sige na, tama sa akin. Magpatuloy ka na. Tapos na. Sister. Sobrang maliwanag ah. May konting alaala ako sa'yo. Ikaw ba, ay pumunta sa Ruili para sa sugal sa bato? Mali ang naaalala ni Boston. Hindi ako naglalaro ng sugal sa bato. Siguro nga. Salamat. Naway, magtagumpay ang iyong negosyo. Sige, mauuna na ako. Boss Xu. Mahal. Ikaw ay nagdusa na. Ang sarap. Ang batong emperador na berde na ito ay talagang makapagbibigay sa akin ng lakas. Pati na rin mapalakas ang aking lakas. Hayaan akong gamitin ang aking mata ng Diyos upang tingnan kung gaano ito kahalaga. Ang batong ito. Bagay, Mukwanji na jade raw na bato. Uri ng tubig. Salamin uri ng zenyang berde. Yellow uri ng berde. Halaga ng 8 milyon. Pumunta ako. Akala ko dati ang batong ito ay 5 milyon na. Hindi ko inasahan. Naging 8 milyon pala ito. Kahit nagbukas ng tindahan, kumita pa ng 3 milyon. Para na rin nakakuha ng tindahan ng libre. Suja, bakit ka nandito? Nasaan si Sun Jianxiong? Nakalikom na ng 5 milyon. Nagbukas ng tindahan. Pasensya na, Kuya Wang. Huli na kayo. Kagabi ko lang, nakuha ang tindahan na ito. Ikaw, binili mo ang Boyazhai. Saan ka nang galing ng 500,000? Hindi nga. Karaniwan siyang nagtitinda sa palengke. Halos hindi siya nagsasalita. Pero ang yaman pala niya. Tingnan mo yung inkstone. Hindi ba iyon yung noong nakaraang taon? Sa auction ng Jade Autumn. Aha, Xiaoxu. Yung ting na yan. May koneksyon sa akin. Kasabay kong nag-ensayo ng pagsusulat. Bigyan mo ako ng 500 yuan. Para mabili ko na. Ang laki ng pagbebenta mo ah. Kitang-kita na ginto ito mula sa Qing Dynasty. Sa merkado, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 200,000. Hey. Itong taong ito talagang may itinatagong diamante. Mahahalagang orihinal na bato. Dahil makakatulong ito sa akin na mapalakas ang aking lakas. Baka maaari rin itong a-upgrade ang aking Diyos na mata. Kailangan nating makaisip ng paraan para makuha ito. Sige na, sige na. Sa kanya ang tindahan. Tara na. Huwag munang umalis. Mayroon pa namang pwedeng pag-usapan. Ay naku. Xiaoxu, naiintindihan mo na. Itong batya ay gawa ng mga lokal na bodega. Hindi ito gaanong halaga. Ngunit talagang gusto ko ito. Dagdagan ko pa ng 500. Paano kung ibenta mo sa akin ng 1,000? Walang pakialam sa halaga. Kamakailan lang, naghahanap ako ng mga alahas na may diamante. Kung mayroon kayong mga bagay na magugustuhan ko, maari rin itong ipagpalit sa batya na ito. Kakabili ko lang ng tindahang ito, at balak kong ibenta ito, para bumili ng alahas. Ilang araw na ang nakalipas. Nakuha ko mula sa mga banyaga sa Hauhai. Isang kahon ng alahas. Siguradong peki ito. Gusto ni Xujaya ng alahas. Ibigay mo na lang sa kanya ang kahon na ito. Pag nagtagumpay na, hati tayo. Noong mga nakaraang araw, kakatapos ko lang mula sa Hauhai, na makahanap ng ilang alahas. Puso ng karagatan. Hindi nakakapagtaka na nakita ko kanina. Napakabigat ng liwanag ng yaman. Tumingin ka lang. Pumili ka lang. Ito. Luma na ito. Ay, huwag mag-alala.
Mga yaman ng mga banyaga. Totoo ito. Sige na, masaya si Gyanji. Su, sige, aalis na kami. Kakain tayo minsan. Isang grupo ng mga walang pakialam. Yung isang puso lang ng dagat. Maaaring nagkakahalaga ng higit sa 500,000 yuan. Huwag na nating pag-usapan ang mga diamond ng Van Cleef & Arpels. Sa seryeng ito, hindi ito kasing halaga ng 20,000 yuan na inkstone. Mas mahal pa kaysa doon. Mang Lee, pwede po ba akong pumasok? Ay, Xiaoxu pala. Xiaoxu, ang bilis mo namang pumasok. May nakuha ka na bang pwesto? O may natagpuan kang kayamanan? Ginoong Lee, dumating ako ngayon. Nais ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Nakuha ko na ang Boyazhay. Nais kong humingi ng tulong para makahanap ng renovation team. Tungkol sa negosyo mo. Matagal ko nang narinig iyon. Buksan mo na ang kahon. Pakita ko nga. Anong huli mong nakitang yaman? Sulit kang pumunta dito. Kung hindi lang dahil sa 2 araw na nakaraan. Naghugas ng mga gamit sa tindahan. Halos makalimutan ko na itong yaman na ito. Ito ay isang ulap na tabla. Mga tao ba noong sinaunang panahon? Para sa pagtitipon ito. Parang orasan lang ngayon. Walang kakaiba dyan. Tingnan nyo pa ng mabuti ang mga letra. Dakilang mandato ng langit ng Jin. Ginawa noong taong Gihay. Lungsod ng Newshuang. Ito ay inskripsyon mula sa huling Jin. Mahalagang kasangkapan ng bansa ito. Ikaw, saan mo ito nakuha? Laoli. Tama ba ang paningin ko? Kinuha ko ito noong nakaraan. Dahil sobra na ang mga mahalaga ngayon. Halos makaligtaan ko na ito. Ay naku, tama. Sobrang tumpak. Ito ang likod na bahagi ng Jin. Yung mga sulat na ito. Ito ang kanyang 8 linya ng balahibo. Tapos tingnan mo pa. Yung lugar na ito. Tama ito sa panahon. Ay naku. Ang mga mata mo. Batang babae. Sobrang swerte mo naman. Dahan-dahan lang po kayo sa pagkuha. Mabigat ang cloudboard na ito. CJ. Bata. Lalong tumitindi ang tingin mo. Itong ulap na ito. Kailangan ipasa. Tiyak na nagkakahalaga ito ng ilang milyon. Alam mo na yan. Siguradong hindi lang para sa pagsusuri. Ano pa ang kailangan? Gusto kong palitan ang cloud plate na ito ng isang napakagandang antigong gamit. O kaya, ibenta kay boss siya. Matapos kong ibenta sa kanya ang espada noong nakaraan. Sobrang saya niya, ilang araw siyang hindi nakatulog. Ay naku. Xiaoxu, itong bagay na ito. Masyado mong pinapadali ang iniisip mo. Ang halaga ng cultural relic ng Yunban ay mas mataas kaysa sa halaga nitong antigong gamit. Sa merkado, napakadelikadong issue ito. Walang gustong kumuha niyan. Kahit na may gustong kumuha, hindi rin maibigay sa iyo ang kasiyasiyan na presyo. Kung ganon, wala na akong magagawa. Kundi ihandog ito sa museo. Ang hirap ng aking pinagdaraanan. Sa huli ay napalitan lang ng isang bandila. O, batang babae. Bakit hindi pwede? Sa akin lang ito. Naalala ko na sinabi mo, na mayroon ka pang ilang piraso, na mga dekalidad na porselana. Nakatipon ka na ng ilang piraso. Para sa akin, pagdating ko sa ganitong edad, pwede ko nang itago. Magpatayo ka ng sariling museo. Pribadong museo. Hindi ko pa nga naisip noon. Pero tama rin si Lolo Lee. Marami na akong hawak na bagay, na hindi ko pwedeng ibenta. Kung hindi pwedeng ibenta, manatili na lang ako. Isa rin ang paraan ang ipakita ang koleksyon. Laoli, naiintindihan ko na. Hindi ko na ibebenta ang cloudboard na ito. Kapag nakolekta ko na ang sapat na koleksyon, saka na natin pag-usapan ang tungkol sa museo. Tama iyan. Tungkol sa cloudboard. Huwag mong sabihin ito sa iba. Mabilis itong magdudulot ng problema. Alam ko na. Tama, Lilaw. Gusto kong hatiin ang tindahan na kakabukas lang sa sopistikadong porselana, bato ng jade. Ikalawang palapag. Maglagay ng mga dekalidad na showcase. Ilalagay ang mga pang-akit na pang-intriga. Maganda ang disenyo. Tungkol sa porselana na ito. Ngayon ay patok na patok. Tungkol naman sa jade na ito. Maganda rin ang epekto. Lahat ay akma sa merkado. Pero itong ikalawang palapag. Buong palapag na ito ay puno ng mga dekalidad na porselana. Mayroon ka bang ganitong karaming kalakal? Noon, mayroong isang bodega sa bahay namin, na puno ng porselana. May mga kalakal pa sa pamilihan ng mga multo. Dapat ay sapat na ito para punuin ang showcase. Ay naku! Batang babae, hindi ka pala madaling matuklasan. Mayroon akong isang kabataan.
doktor ng klasikong arkitektura. Hayaan mong siya ang magdisenyo para sa iyo. Mas magaling pa kaysa sa hand-drawn mo. Salamat, Lolo Lee. Siguradong hindi kita bibigyan. O ay, hindi na rin maaga. Kumain tayo ng sabay. Sabay na rin. Isama na rin yung doktor. Magplano tayo. Tungkol sa disenyo mo. Matagal ko nang gustong ipatikim sa iyo. Yung lutong bahay sa kanto. Sabi mo dati masarap ito. Tama. Hahaha. Tara. Tungkol sa pagpapagawa ng tindahan natin. Ikaw na ang bahala. Sige na lang iyon. Kasi naman, ito ay utos ni Lolo Lee. Ako na lang ang bahala. Kahit ilang mga disenyo lang. Ngayon, uwi ako sa probinsya. Pagkalipas ng ilang araw, pupunta ako sa Anhui. Para sa mga gawain sa konstruksyon. Hindi ko talaga kayang bantayan. Itong pera na ito, para lang sa pagtulong mo sa pag-aalaga ng mga manggagawa. Kung hindi, hindi ako makakampante. CJ, pero sasabihin ko muna sa'yo. Yung grupo ng kontratista ay kapartner ng opisyal. Maaasahan ang kalidad. Sige, tatanggapin ko ang perang ito. Ngunit, kailangan kong bigyan ka ng kaunting dagdag. Ilaw, ibibigay ko sa iyo ang kahoy na elm. Maraming salamat sa iyo, kapatid Lee. Tama, mayroon bang malapit sa iyo na eksperto sa pagsusuri ng antigong bagay? Kailangan ko ng isang master na makakapagturo ng 2 estudyante mas mabuti. CJ, babalikan ko muna tanungin ang mga kaklase ko. Pero, hindi ako makakasigurado. Hindi naman marami ang gamit mo dito. Kung meron kang maayos na tao, sabihan mo lang ako kahit kailan. CJ, sige, mag-usap na tayo. Tawagan sa telepono.